dating Navy Colonel ang unang naghain ng Certificate of Candidacy o COC para sa representante ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Nabakante ang pwestong ito matapos tanggalin ng Kongreso si Arnolfo Teves Jr. dahil sa disorderly conduct. Nag-file ng COC ngayong araw si Reynaldo Rey Lopez, kilalang kaalyado ng pinaslang na si Governor Roel Degamo. Tumakbo siya sa parehong pwesto noong 2022 na halalan pero pumangalawa lang siya kay Teves. Marami pa akong naririnig na na may mga tinatakot nung nakaraang eleksyon lang ng barangay at saka SK. Kung may mga ganyan pang mga balita, yung mga tao natin ay nandyan pa rin yung takot. Pag-usapan kung paano natin mapanatili or madala ang peace dito. Bago ang COC filing, may ilang pangalan na lumutang. Tulad ng kapatid na si Teves na si dating Governor Pride Henry at si Pamplona Mayor Janice Degamo, asawa ng napaslang na governor. Pinag-aaralan pa daw ni Degamo ang pagtakbo, lalo na't hindi siya residente ng ikatlong distrito. Naunang sinabi ng COMELEC na hindi nito mababago ang residency requirement na nakasaad sa batas. Para bigyan ng sapat na oras ang mga kandidato, pinalawig ng COMELEC ang panahon ng COC filing hanggang November 11 o Sabado. Minarapat natin na mas pahabain yung filing ng certificates of candidacy. Inaasahan natin, kalimitan naman yung filing ng COC last day. Ginagawa yan. Hindi gaya ng nakaraang special election sa Cavite na automated, manual ang magiging halalan sa Negros Oriental. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakita sa pilot run ng automated barangay at SK elections na hindi na uubra ang mga vote counting machine. Pagka-automated kasi baka magkasira-sira na naman yung mga makinang sira-sira na. So baka makompromise pa yung integrity ng ating halalan. We cannot take the risk na ganyan. Alam naman natin, Negros Oriental yan. At dahil mano-mano ang magiging halalan, kandidato na agad ang isang tao matapos maghain ng kanyang COC. Kaya nagbabala ang COMELEC kaugnay ng premature campaigning katulad ng sa BSKE. Giit ng poll body, hindi na palalawigin ang COC filing period. Wala na po extension yan. November 6 to 11 lamang ang filing ng candidacy with or without anybody filing their COC, wala pong extension. Tatanggapin ng COMELEC ang lahat ng COC, qualified man o hindi ang isang aspirant. Noong BSKE, hindi tinanggap ng COMELEC ang COC ng mga overage na kandidato para sa sangguniang kabataan. Wala po kaming diskresyon not to accept dahil ito po ay ministerial duty ng komisyon. Ngayon, kung yung magpa-file sa palagay ng mga kababayan natin dyan sa Negros ay may issue o ground to disqualify, then we will accept the petition to disqualify. Tiniyak ng COMELEC na ireresolba nito lahat ng kaso ng nuisance candidates bago ang araw ng halalan sa December 9. Magsisimula sa November 10 ang pag-iimprenta ng balota habang target ma-deliver ang election paraphernalia sa unang linggo ng December. Inaasahang bukas mailalabas ang desisyon ng NBank kung isa sa ilalim sa COMELEC control ang ikatlong distrito. Paige Javier, CNN Philippines.